Sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na awan ko na, hindi ko na alam. There's no... How is she? Kumusta si Atty. You cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng... merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong... May binanggit po bang initial diagnosis ng doctors? Wala silang sinabi sa akin. So she's... Last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Atty. Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So kanina sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So sabi ko, I promised her, sabi ko na kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masusunod dito. At Mark? Morning, ma'am. Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police from veterans kundi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karaming mga police kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. Ano pala? Good question. So if ever, ma'am, Alam mo yon, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Naghang. Lawyers. Sabi ko, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So I do not know what the just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi ninyo sa katahimikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na you will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday po? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy yan, and I'm sure nakaswero yan na i-ano nila doon. Papatest. That is something na sinadya lawyer sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat eh. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi inosente. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang bayaran yung utang niya. Any question?
Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. When the order is patently illegal, gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon, no, we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kakausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yon? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung nahimasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. I mean, anong klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor and hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Hindi mo ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang na doon po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes, ma'am. Alam ko na. Ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon eh. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-in ng hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Yes, ma'am.
But there are four other ADP personnel that are being such as Someone for like, ano, sa ADF, wala nag how are they holding up? Ngayon po na nakikita nila si Attorney Zubeda na pinagkakasa ng GMA. hindi malayo na Media blackout talaga. Oh, ma'am. Sigurado na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang Wala sa rin muntik sa na ito GMA. mamatay para makuha namin ang ebidensya. Anong katangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, di ba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Appler, wala Tapos rin. ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, Media blackout, mga kababayan. wala ebidensya. Nandun yung side, pero hindi sila nagla-live. Last year pa yan eh. Di ba dapat Nakuha. final nila last year? Wala eh. Ginagamit nila yung COA. Humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin Yung side nandiyan gamitin. dyan. Pero wala silang live. And all because we are in this fucking mess. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong magdesisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. Tama din. We are wasting time as a country on what we need to do. Utang inang kawawa na tayo. At media, walang nagla-live. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat Yeah. to our personal gain. Yeah. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What the fuck are we doing? We're doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? We're wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos, Wala and we na are wasting time. Yes, anong tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA nilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Ma'am, I told you, di ba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Yung hearing kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si COA. Oo, COA ako. Ay, ano pa, apelido nun? I don't remember. Di ba? Gusto mo rin magtrabaho? Di ba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension.